Sa loob ng isang buwan, mawawala sa walang hiyang asawa ko ang lahat ng karangyaaang tinatamasa niya. Isang araw, bago ang marangyang binyag ng anak namin, nalaman kong matagal na pala niya akong niloloko sa mismong pamamahay ko. Akala ng makuwalitang lalaking yon at ng kanyang mapagpanggap na ina ay mananatili akong tahimik at sunod-sunuran. Pero nagkakamali sila. Habang pinapanood ko silang magmakaawa sa harap ng maraming tao, habang hinihila sila ng mga awtoridad, dahil sa mga kasalan ng ako mismo ang nagbunyag, doon ko naramdaman ang tunay na kalayaan. Ang paghihiganti ko ay hindi isang pagsabog, kundi isang dahan-dahang paglamig ng mundong kinagis nila hanggang sa wala na silang matirhan. Ang amoy ng mamahaling puting rosas ay humahalo sa halimuyak ng mamahaling pabango sa loob ng Grand Ballroom ng Manila Hotel. Nakatayo ako sa harap ng malaking salamin sa powder room. Inaayos ang pagkahaipit ng aking buhok habang suot ang isang puting terno na kasing puti ng aking danggal. Sa labas, naririnig ang banayad na tugtog ng string quartet para sa pagdiriwang ng binyag ni Angelo. Pinahid ko ang isang maliit na dumi sa aking pisingi nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang aking asawa, si Marco. Kasunod ang kanyang ina na si Doña Remedios. Pirirmahan mo ang mga papel na yan, Elena, na yun din. Ang boses ni Marco ay malamig, walang bakas ng pagmamahal na ipinangako niya 7 taon na ang nakalilipas. Inilapag niya ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng marble na counter, sa tabi ng aking clutch bag. Hindi ko sila nilingon. Ipinagpatuloy ko ang pag-aayos ng aking hikaw. Binyag ng anak mo ngayon, Marco. Ito ba ang regalo mo sa kanya? Huwag mo nang gamitin ang bata, Elena. Singhali Doña Remedios. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa ilalim ng makapal na makeup. Alam nating lahat na ang batang yan ay bunga lamang ng siyensya at ng pera ng pamilya namin. Pero si Chloe, siya ay buntis, likas at tunay. Kailangan ng anak ni Marco ng isang legal na pangalan at isang inang may kakayahang magbuntis nang hindi umaasa sa tubo ng laboratorio. Isang madiing katahimikan ang bumalot sa silid. Ang bawat salita ng aking biyanan ay tila mga karayom na pilit itinusok sa aking balat. Ngunit ang aking mukha ay nanatiling parang estatwa. Walang luha, walang panginginig. Tanging ang pintig ng aking puso ang nagpapaalala sa akin na buhay pa ako. Buntis si Chloe, pag-uulit ko. Ang boses ko ay kasing talas ng labaha, pero kasing hinhin ng bulong. At gusto ninyong ibigay ko ang lahat ng pinaghirapan ko. Para lang sa isang babaeng nakuha mo sa isang bar, Marco? Hindi lang ito tungkol kay Chloe, bulyaw ni Marco. Sabay hablot sa aking braso para iharap ako sa kanya. Pagod na ako, Elena. Pagod na akong makita ang mukha mo at maalala ang 7 taon nating pagkabego. Tuwing titingin ako sa iyo, ang nakikita ko lang ay ang kawalan. Pinirmahan ko na ang mga papel. Ang kailangan mo na lang gawin ay tanggapin na tapos na tayo. Lumabas ka sa ballroom na yon, mumiti ka sa mga bisita, at bukas, ayaw ko nang makita ang anino mo sa mansyon. Ma'am Elena? Isang katok ang umalingaw-ngaw sa pinto. Ma'am, magsisimula na po ang grand entrance. Hinihintay na po kayo ng mga ninong at ninang. Ang boses ng event coordinator ay puno ng pagmamadali. Hindi alam ang Jera na nagaganap sa loob. Tinitigan ko si Marco sa mga mata. Ang lalaking ito, na pinaglaanan ko ng aking kabataan, ang lalaking itinaguyod ko ang kumpanya, gamit ang sarili kong mga koneksyon at talino, ay nakatingin sa akin na parang isang basura na kailangang itapon bago dumating ang bagong gamit. Marco, ang kumpanya, ang bahay, pati ang lupang kinatatayuan ng mansyon ng nanay mo, alam mo kung kanino nakapangalan ang lahat ng yan, di ba? Mahinahon kong tanong. Isang mapang-uyam na tawa ang pinakawala ni Doña Remedios. Akala mo ba ay ganoon kami katanga, Elena? Habang abala ka sa pagpapagagot at pag-iyak sa ospital, maraming dokumento ang napirmahan mo na hindi mo binasa. Ang Vanguard Holdings ay hindi na sa iyo.
Kaya huwag kang magmalaki. Mumiti ako. Hindi ang ngiti ng isang biktima, kundi ang ngiti ng isang mandaragit na nakitang pumasok ang biktima sa sarili nitong bitag. Kinuha ko ang envelope, binuksan ito, at tiningnan ang mga pirma. Pagkatapos, kinuha ko ang aking cellphone mula sa bag. Sa isang pindot, binuksan ko ang isang video file at iniharap ito sa kanila. Ito ay isang CCTV footage mula sa isang hotel room noong nakaraang linggo. Kitang-kita si Chloe na may kasamang ibang lalaki, ang mismong driver ni Marco, at ang kanilang pinag-uusapan ay tungkol sa kung paano nila uubusin ang pera ni Marco kapag nakuha na nila ang divorce settlement. You see, Marco, simula ko habang mabilis na nagtatype ng mensahe sa aking abogado. Habang iniisip ninyong ako ang mahina, ako naman ang nagbabantay. Ang mga dokumentong sinasabi ninyong napirmahan ko? Yung mga orihinal ay nasa vault ko na. Ang nasa files ng kumpanya ninyo ay mga kopya lang na walang bisa. Anong sinasabi mo? Namumutlang tanong ni Marco. Sinabi ko sa abogado ko, sa oras na lumabas ako sa pinto na ito, na hindi mo binabawi ang mga papel na ito, i-freeze ang lahat ng corporate accounts. Wika ko habang dahan-dahang isinusuot ang aking clutch bag. Ngayong gabi, Marco, ang marangyang binyag na ito, ako ang nagbayad nito. At sa oras na matapos ang gabing ito, kahit ang hotel room na tutuluyan ninyo ni Chloe ay hindi na ninyo mababayaran. Isang malakas na kalabog ang narinig mula sa labas. Hudyat na bumukas na ang mga pinto ng ballroom para sa pagpasok ng pamilya. Ang liwanag mula sa labas ay tumama sa aming tatlo, ngunit ang dilim sa mga mata ni Marco ay hindi na maikakaila. Elena, huwag mong gagawin ito! Sigaw ni Marco. Susunggaban sana ako, ngunit mabilis akong nakaiwas. Inayos ko ang aking suot na terno at lumingon sa kanya sa huling pagkakataon. Pumunta tayo sa labas, Marco. Mumiti tayo sa mga bisita. Pagkatapos ng lahat, ito ang huling gabi na makikita ka nilang bilang isang milyonaryo. Doña Remedios, ayusin mo ang mukha mo. Mukha kang natatalo. Lumabas ako ng powder room ng may taas, no? Ang bawat hakbang ko sa pulang karpet ay tila isang martsa ng tagumpay. Ramdam ko ang nagbabagang galit sa likuran ko. Pero, ramdam ko rin ang lamig ng aking desisyon. Hindi ko kailangan ng kanilang awa. Pagdating ko sa gitna ng ballroom, sa harap ng daan-daang mga kilalang tao sa lipunan, lumapit sa akin ang isang waiter at may ibinulong. Ma'am Elena, may isang babae po sa labas. Sinasabi niyang siya ang asawa ni Sir Marco at may dala siyang mga papeles na kailangan ninyong makita ngayon din. Napatigil ako. Ang babae sa labas ay hindi si Chloe. At ang mga papeles na binabanggit niya ay tila isang bomba na mas malaki pa sa hawak ko. Ang bawat pintig ng aking puso ay tila isang orasa na nagbibilang ng bawat segundo ng pagkagunaw ng mundo ni Marco. Sa labas ng powder room, ang ingay ng mga bisita ay tila isang malabong bulong, samantalang ang katahimikan sa loob ay kasing bigat ng isang hatol. Tumingin ako sa coordinator na hingal na hingal, ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. Hindi ko hinintay ang sagot ni Marco. Dire-diretso akong lumabas ng silid. Ang bawat hakbang ng aking takong sa marmol na sahig ay tila tunog ng isang martilyo na nagpapako sa kabaong ng aming pagsasama. Sa tapat ng pintuan ng Grand Ballroom, nakatayo ang isang babaeng may suot na kupas na asul na bestida. Ang kanyang mga mata ay pagod, puno ng pait na tila dinala niya sa loob ng maraming taon. Hawak niya ang isang lumang folder na punong-puno ng mga dokumento. Nang makita niya ako, saglit siyang natigilan. Tila sinusukat ang aking pagkatao sa likod ng mamahaling terno at alahas. Sino ka? Ang tanong ni Marco nakakalabas lang ng silid. Ang boses niya ay nanginghinig sa pagitan ng takot at galit. Ang babae ay dahan-dahang lumapit, hindi natitinag sa galit na aura ni Marco. Ako si Isabella. Marahil ay nakalimutan mo na ang maliit na bayan sa Leyte, kung saan mo ako iniwan 10 taon na ang nakalilipas. Pero ang batas, Marco,
ay may mahabang alaala. Binuksan niya ang folder at inilantad ang isang marriage contract. Isang dokumentong may petsang mas maaga pa kaysa sa aming kasal. Ang pirma ni Marco ay nandoon, malinaw at hindi maikakaila. Sa sandaling iyon, ang hangin sa paligid ay tila nawala. Kung totoo ang hawak ni Isabela, ang 7 taon naming pagsasama ni Marco ay isang malaking kasinungalingan. Ang aming kasal ay bigamos. Kasinungalingan yan! Sigaw ni Doña Remedios, na biglang sumulpot at pilit na inaagaw ang dokumento. Bayaran ka lang ni Elena, hindi ba? Magkano ang ibinigay niya sa'yo para gumawa ng eksenang ito? Tumingin ako kay Isabela, pagkatapos ay kay Marco na ngayon ay hindi na makatingin sa akin. Ang aking mukha ay nanatiling blangko, parang isang malalim na lawa na walang anumang alon. Ngumiti ako ng bahagya, isang mapait na ngiti na hindi umabot sa aking mga mata. Hindi ko siya kailangang bayaran, Doña Remedios. Mahinahon kong wika. Ang katotohanan ay hindi binibili. Ito ay lumalabas sa tamang panahon. Marco, akala mo ba ay divorce papers ang kailangan mo? Ang kailangan mo ay isang magaling na abogado para sa kasong bigamy. Elena, makinig ka! Pagsusumamo ni Marco, pilit mahinahawakan ng aking kamay, ngunit mabilis ko itong iwinaksi na parang may dumi na dumikit sa aking balat. Huwag mo akong hahawakan. Ang boses ko ay kasing lamig ng yelo. Simula sa sandaling ito, wala ka ng asawa. At sa oras na malaman ito ng mga tao sa labas, wala ka na ring danggal. Hindi ko na hinintay ang kanilang mga paliwanag. Pumasok ako sa ballroom ng may taas no. Habang ang lahat ay nakatingin sa akin, lumapit ako sa podium at kinuha ang mikropono. Ang bawat mata sa loob ng silid ay nakatuon sa akin, naghihintay ng isang masayang talumpate para sa binyag ni Angelo. Magandang gabi sa inyong lahat, simula ko. Ang aking boses ay matatag at malinaw, umaalingaw-ngaw sa bawat sulok na marangyang silid. Nais ko sanang magpasalamat sa inyong pagdating. Ngunit, ang pagdiriwang na ito ay hindi na matutuloy sa paraang inaasahan ninyo. Ang binyag ni Angelo ay magpapatuloy. Ngunit ang pagsasama namin ni Marco ay nagtapos na ngayong gabi. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa buong ballroom. Nakita ko ang mukha ni Chloe sa malayo, ang mistress na akala ay siya na ang susunod na reyna, na ngayon ay tila nais magtago sa ilalim ng mesa. Nakita ko rin sina Marco at Doña Remedios na nakatayo sa may pintuan. Ang kanilang mga muka ay larawan ng pagkatalo at kahihiyan. Inutos ko ang pagpapatigil ng party na ito. Pagpapatuloy ko. Ang lahat ng gastos ay binayaran na, kaya malaya kayong ubusin ang pagkain. Ngunit ako at ang aking anak ay aalis na. Ibinaba ko ang mikropono at dinaluhan ng aking anak sa kanyang stroller. Wala akong dinalang anumang gamit mula sa mansyon. Ang tanging dala ko ay ang aking laptop, ang mga dokumento ni Isabela na lihim ko nang nakuha ang kopya at ang aking dignidad. Habang naglalakad ako palabas ng hotel, hinarang ako ni Chloe. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Ang kanyang tiyan ay pilit na itinatago sa likod ng kanyang mamahaling gown. Akala mo ba ay nanalo ka na, Elena? Uyam niya. Nasa akin si Marco. Nasa akin ang susunod niyang tagapagmana. Ikaw? Wala kang kahit ano, kundi ang galit mo. Tumigil ako at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Chloe, ang lalaking ipinaglalaban mo ay isang lalaking walang legal na pagkakakilalan sa batas. At ang tagapagmana na sinasabi mo? Siguraduhin mong sa kanya nga yan bago mo ako hamunin. Dahil sa oras na lumabas ang resulta ng DNA na ipinagawa ko sa driver niya, baka ikaw ang unang itapon ni Marco sa kalsada. Ang mukha ni Chloe ay biglang namutla. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa takot. Hindi na niya nagawang sumagot. Nagpatuloy ako sa paglalakad patungo sa aking sasakyan, kung saan naghihintay si Attorney Maya. Handa na ba ang lahat? Tanong ko pagkapasok sa loob ng kotse. Lahat ng assets ni Marco ay naka-freeze na, Elena.
sagot ni Maya habang iniabot sa akin ang isang tablet. Pati ang mga lihim na transfer na ginawa niya sa account ni Chloe ay na-trace na natin. Bukas na bukas, gigising sila sa isang mundong wala silang kahit isang kusing. Isinandal ko ang aking ulo sa upuan ng sasakyan at tiningnan ang madilim na kalsada. Ang paghihiganti ay hindi kailangang maging maingay. Minsan, ang pinakamalakas na sampal ay ang katahimikan ng isang buhay na matagumpay. Nang buksan ko ang aking bag para kunin ang aking gamit, isang maliit na bagay ang nakakuha ng aking atensyon sa loob ng lining ng bag. Isang maliit na tracking device na kumikislap ng kulay pula. Hindi lang pala si Isabela ang sorpresa ngayong gabi. May kung sino pang nagmamasid sa bawat galaw ko. Sa loob ng ilang oras, ang marangyang buhay na tila isang matibay na kuta ni Marco at Doña Remedios ay magsisimulang gumuho. Ang mga bank accounts na dati ay punong-puno ng pera ay magiging tuyot na balon at ang kanilang mga pangalan na dati ay iginagalang ay magiging mansa sa lipunan. Habang iniisip nila na maaari pa rin nila akong pasunurin sa pamamagitan ng wad na pagmamahal at mga salitang makalalason, hindi nila alam na ang bawat hakbang ko ay nakaplano na. Ang babaeng tinalikuran nila ay hindi na ang Elenang marupok, kundi ang Elenang magpaparamdam sa kanila kung paano mabuhay sa ilalim ng anino ng sarili nilang mga kasalanan. Nakaupo ako sa likod ng sasakyan, habang ang ilaw ng mga post sa kalsada ay mabilis na dumadaan sa aking paningin. Hawak ko sa aking kanang kamay ang maliit na tracking device na nakuha ko sa lining ng aking bag. Isang maliit na bagay, kulay itim, at patuloy na nagpapadala ng signal sa kung sino mang naglagay nito. Hindi ko ito itinapon. Sa halip, inilagay ko ito sa loob ng isang maliit na lead-lined na lalagyan para putulin ang signal nito ng pansamantala. Ma'am, may tawag po kayo mula kay Doña Remedios. Wika ni Maya habang iniabot ang kaning telepono. Huminga ako ng malalim. Pinapakalma ang bawat hibla ng aking emosyon bago sinagot ang tawag. Ang boses ng aking biyenan ay agad na bumulaga, puno ng pait na binalot sa pekeng pag-aalala. Elena, anak, ano itong ginawa mo sa party? Napahiya kaming lahat. Alam mo namang may sakit ako sa puso, hindi ba? Gusto mo bang mamatay na ang biyenan mo? Ang boses ni Remedios ay nanginginig. Isang klasikong halimbawa ng pag-arte na ginagawa niya sa loob ng 7 taon. Huwag na tayong magbulahan, ma, sagot ko. Ang boses ko ay kasing tigas ng semento. Alam nating dalawa na, ang puso mo ay mas matibay pa sa bakal pagdating sa pera. Bakit kayo tumatawag? Para ba ito sa divorce papers o para sa credit card ni Marco na hindi na gumagana? Natahimik ang kabilang linya. Naririnig ko ang mabigat na paghinga ni Remedios. Wala kang utang na loob, Elena. Sino ba ang tumanggap sa'yo nang wala kang maibigay na anak sa pamilyang ito? Sino ba ang nag-alaga sa'yo? Kami lang ang pamilya mo. At ngayon, ay sisirain mo ang anak ko dahil lang sa isang babae? Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Utang na loob? Ma, sa loob ng 7 taon, ako ang bumuhay sa inyo. Ang mga gamot ninyo, ang mga sugal ninyo sa kasino, ang mga luho ni Marco, lahat yan ay galing sa pawis ko. At tungkol sa pagtanggap sa akin? Tinanggap ninyo ako dahil kailangan ninyo ng gatasan, hindi dahil mahal ninyo ako. Lapastangan ka! Sigaw ni Remedios. Ang kanyang maskara ng pagiging pa-victim ay tuluyan ng natanggal. Hinding-hindi mo makukuha ang kumpanya. Marco will fight you. Chloe is carrying his heir. Iyon ang akala ninyo, mahinahon kong tugon. Pero bago ninyo isipin ang tagapagmana, isipin ninyo muna kung paano ninyo ibabalik ang 50 milyong piso na kinuha ninyo mula sa corporate funds noong nakaraang taon. Nakita ko ang mga resibo, ma. At sa oras na isampa ko ang kasong estafa, kahit ang wheelchair ninyo ay kukunin ng gobyerno. Pinutol ko ang tawag bago pa siya makasagot. Ipinikit ko ang aking mga mata at naramdaman ang bigat ng pagod
na tila ngayon lang sumasagi sa aking katawan. Ngunit bago ako tuluyang makapagpahinga, isang mensahe ang pumasok sa aking sariling cellphone mula sa isang hindi kilalang numero. The tracker wasn't from Marco. Someone else is looking for Isabella. Stay safe, Queen. Napadilat ako ng mata. Kung hindi si Marco ang naglagay ng tracker, sino? At bakit nila hinahanap si Isabella, ang unang asawa ni Marco? Lumingon ako sa bintana ng sasakyan at napansin ang isang itim na SUV na sumusunod sa amin mula pa sa hotel. Ang distansya nito ay laging pareho, tila isang aninong hindi humihiwalay. Maya, bilisan mong pagmamaneho, utos ko. Huwag tayong dumiretso sa apartment. Pumunta tayo sa main office ng Vanguard Holdings. Doon tayo mas ligtas. Habang bumibilis ang takbo ng sasakyan, binuksan ko ang aking laptop. Tiningnan ko ang real-time data ng aming mga accounts. Sa bawat segundo, nakikita ko ang pagbaba ng liquidity ng kumpanya ni Marco. Ang bawat tang kanyang mag-withdraw ay tinatanggihan ng system. Ramdam ko ang galit niya mula rito. Isang lalaking sanay sa kapangyarihan na ngayon ay nakakulong sa isang hawla ng kawalan. Ang gabi ay tila mas lalong nagiging madilim. Ang ulan ay nagsimulang pumatak sa salamin ng sasakyan, bawat patak ay lumilikha ng maliliit na guhit na tila mga luha ng langit. Ngunit para sa akin, ang ulan na ito ay paglilinis. Nang makarating kami sa basement ng Vanguard Building, agad kaming sinalubong ng aking security team. Ngunit sa gitna ng mga tauhan ko, may isang lalaking nakatayo sa tabi ng elevator. Matangkad, naka-Amerikana, at may mga matang tila nakakabasa ng kaluluwa. Hindi ko siya kilala, pero ang paraan ng kanyang pagtayo ay puno ng otoridad. Sino ka? Tanong ko habang dahan-dahang bumababa sa sasakyan. Ang lalaki ay bahagyang yumukod. Isang kilos na puno ng paggalang, pero may halong misteryo. Ako si Gabriel. Ako ang nagpadala ng mensahe sa iyo, Elena. Ang laro ninyo ni Marco ay maliit na bahagi lang ng isang mas malaking katotohanan. At si Isabella, hindi siya basta-basta lumitaw para lang saktan ka. Isang malakas na tunog ng preno ang umalingaw-ngaw mula sa itaas na palapag ng basement. Ang itim na SUV ay pumasok ng mabilis, humaharurot patungo sa aming kinaroroonan. Sa gitna ng kadiliman ng basement, ang bawat anino ay tila isang kaaway na naghihintay ng pagkakataon. Ngunit sa likod ng bawat banta, may isang katotohanang hindi mababago. Ang kapangyarihan ay hindi lamang nasusukat sa dami ng pera, kundi sa talino kung paano ito gagamitin para pabagsakin ang mga mapang abuso. Habang iniisip ni Marco na kaya niya akong takutin sa pamamagitan ng dahas, hindi niya alam na ang bawat galaw niya ay bahagi na ng aking disenyo. Ang bitag ay nakalatag na at ang kailangan ko na lamang gawin ay panuurin silang mabulok sa loob ng sarili nilang kasakiman. Ang usok mula sa gulong ng humaharurot na itim na SUV ay bumalot sa malamig na hangin ng basement. Ang tunog ng makina ay umalingaw-ngaw, isang babala ng panganib na papalapit sa kinaroroonan namin ni Gabriel. Ngunit bago pa man makalapit ang sasakyan, mabilis na kumilos ang aking security team. 2 sasakyan ng Vanguard Security ang humarang sa daraanan ng SUV, dahilan upang mapilitan itong huminto ng marahas. Ang tunog ng pagkiskis ng goma sa semento ay tila isang hiyaw ng pagkapahiya. Manatili ka sa likuran ko, Elena, ang utos ni Gabriel. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado sa kabila ng tensyon. Bumukas ang pinto ng SUV at lumabas si Marco. Ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, malayo sa imahe ng isang perpektong gino na ipinapakita niya sa publiko. Elena! Ibalik mo ang access sa accounts ko na yun din! Sigaw niya, susubukan sanang lumapit, pero hinarang siya ng matitipunong braso ng aking mga bodyguard. Wala kang karapatang gawin ito sa akin. Ako ang asawa mo. Tumingin ako sa kanya mula sa likod ng salamin ng aking sasakyan bago dahan-dahang bumaba. Asawa?
hindi ba't kani-kanina lang ay iniabot mo sa akin ang divorce papers? At wag nating kalimutan si Isabella, Marco. Sa mata ng batas, ikaw ay isang estrangero sa akin na nagpanggap na asawa sa loob ng 7 taon. Hindi totoo ang sinasabi ng babaeng yon. Binayaran mo lang siya. Bulyaw ni Marco. Nagpupumigla sa pagkakahawak ng mga guards. Kung ganon, bakit nanginginig ang mga kamay mo, Marco? Singit ni Gabriel. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na hindi matitibag. Ang katotohanan ay parang tubig, laging nakahahanap ng butas para lumabas. Sino ka ba? Huwag kang makialam dito. Galit na tanong ni Marco kay Gabriel. Hindi siya sinagot ni Gabriel. Sa halip, lumingon siya sa akin. Elena, hayaan mo na ang mga awtoridad ang dumiretso sa kanya. May mas mahalaga tayong dapat harapin. Pumasok na ako sa elevator kasama si Gabriel. Iniiwan si Marco na sumisigaw sa gitna ng basement. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng elevator ay tila isang huling tuldok sa kabanatang iyon ng aming buhay. Samantala, sa isang eksklusibong mall sa Makati, si Chloe ay abala sa pagpili ng pinakamahal na bag sa isang luxury boutique. Akala niya ay ito na ang simula ng kanyang buhay bilang bagong reyna ng mga pamilyang dekalibre. I'll take this one. And that one too, masayang wika ni Chloe sa sales lady habang hinihimas ang kanyang tiyan na tila isang tropeo. Pakisama na rin ang sapatos na iyon. Nakangiting kinuha ng sales lady ang kanyang gold credit card. Ngunit pagkalipas ng ilang sandali, bumalik ang empleyado na may halong pag-aalinlangan sa muka. Ma'am, pasensya na po, pero decline po ang card ninyo. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Chloe. Ano? Imposible. Subukan mo ulit. Pakasira lang ang machine nyo. Sinubukan ng sales lady sa pangalawa at pangatlong pagkakataon, ngunit pareho pa rin ang resulta. Decline pa rin po, ma'am. May iba pa po ba kayong card? Sinubukan ni Chloe ang lahat ng cards na ibinigay sa kanya ni Marco. Mga cards na nakakonekta sa corporate accounts ng Vanguard Holdings. Isa-isa itong tinatanggihan ng system. Ang mga bulungan ng ibang mga mamimili sa loob ng butik ay nagsimulang uminit. Ang mga mapanghusgang mata ay nakatuon sa kanya. Baka namang wala talagang laman ng card. Bulong ng isang babae sa gilid. Sa sobrang hiya, mabilis na lumabas si Chloe ng shop at galit na tinawagan si Marco. Marco, anong nangyayari? Napahiya ako sa mall. Hindi gumagana ang mga cards mo. Sa kabilang linya, narinig ko ang lahat ng usapan nila dahil sa recording device na itinago ko sa relo ni Marco bago pa ang party. Pinakinggan ko ang kanilang pagtatalo habang nakaupo ako sa aking opisina umiinom ng kape. Wala na tayong pera, Chloe. Ni-freeze ni Elena ang lahat. Ang boses ni Marco ay puno ng desperasyon. Gawan mo ng paraan. Sabi mo, reyna ako rito. Sabi mo, wala nang silbi ang babaeng yon. Sigaw ni Chloe. Pinatay ko ang monitor. The credit limit of your life has reached 0, Marco. Bulong ko sa sarili. Kinuha ko ang aking tablet na mag-vibrate ito. Isang mensahe mula sa aking spy ang dumating. Isang litrato ni Chloe na pumasok sa isang madilim na eskinita pagkatapos ng insidente sa mall. Sa litrato, hindi siya mukhang buntis na nangangailangan ng pahinga. Mabilis siyang naglalakad patungo sa isang lalaking nakasuot ng jacket na may hood. Nang i-zoom ko ang litrato, nakita ko ang mukha ng lalaki. Ito ang driver ni Marco. May iniabot na makapal na envelope si Chloe sa lalaki. So, the mistress is funding the driver. Wika ni Gabriel na nakatayo sa tabi ko. Ang tanong, para saan ang perang yon? At kaninong anak talaga ang dinadala niya? Tumingin ako kay Gabriel. Hindi mahalaga kung kaninong anak yon. Ang mahalaga ay ang katotohanang niloloko nila ang isa't isa habang sinusubukan nilang lokohin ako. Pero bukas, sa pagbukas ng stock market, ang Vanguard Holdings ay tuluyan ang hihiwalay sa kumpanya ni Marco. At doon niya mararamdaman ang tunay na lamig ng kalsada. Inabot ko ang tracker na nakuha ko sa bag ko kanina. Gabriel,
Sino ang nagpadala sa'yo? Bakit mo ako tinutulungan? Numiti siya ng bahagya. Isang ngiting may halong pait. Dahil bago ka naging biktima ni Marco, ang pamilya ko ang unang sinira niya. Consider me your silent partner in this war, Elena. Ang bawat kasinungalingan ay may hangganan. At ang hangganan ni na Marco at Chloe ay mabilis na lumalapit. Sa loob ng 7 taon, pinalabas ni Marco na ako ang may pagkukulang. Na ako ang dahilan kung bakit hindi kami magkaroon ng anak sa likas na paraan. Ginamit niya ang aking pagkababae para saktan ang aking pagkatao, habang ang totoo ay siya ang may itinatagong lihim. Ngunit ang katotohanan, gaano man ito ibaon sa ilalim ng lupa, ay laging hahanap ng paraan para lumabas at sumunog sa mga taong nagtangkang itago ito. Ngayong hawak ko na ang susi sa kanilang pagkawasak, sisiguraduhin kong bawat luhang ibinuhos ko noon ay babalik sa kanila bilang isang baha ng kahihiyan. Ang puting pader ng klinika ni Dr. Santillan ay tila kasing lamig ng pakiramdam ko habang nakaupo sa harap ng kanyang mesa. Ang amoy ng antiseptic ay humahalo sa bigat ng hanging nakapaligid sa amin. Si Dr. Santillan ay isang matandang kaibigan ng pamilya ni Marco, ang lalaking tumingin sa amin sa loob ng maraming taon ng IVF. Elena, hindi ko alam kung dapat ko bang ibigay ito sa iyo. Panimula ng doktor. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang makapal na asul na folder. Ang medical privacy ni Marco ay protektado ng batas. Inilapag ko ang aking mga kamay sa ibabaw ng mesa. Ang aking mga mata ay nakatitig sa kanya ng walang kurap. Doktor, ang batas na sinasabi ninyo ay hindi kasama ang pakikipagsabuatan sa pandaraya. Alam ko ang ginawa ni Marco. At alam ko rin na ang mga record na ipinapakita nyo sa akin noon ay peke. Ibigay nyo sa akin ang tunay na resulta o sisiguraduhin kong ang lisensya ninyo ang susunod na mawawala sa gabing ito. Ang bawat salita ko ay tila isang hatol na hindi pwedeng baliin. Napabuntong hinala ang doktor at dahan-dahang inabot ang folder. Ang tunog ng pagbukas ng papel ay tila isang malakas na hudyat sa aking pandinig. Binasa ko ang mga technical na salita, pero ang konklusyon ay malinaw. Azoospermia. Si Marco ay bahog mula pa noon kabataan niya dahil sa isang komplikasyon ng mumps. Hindi siya kailanman magkakaroon ng anak sa likas na paraan. Ang lahat ng sakripisyo ko, ang bawat turok ng karayom sa aking balat, at ang bawat gabing umiiyak ako dahil sa akala ko ay kasalanan ko ang lahat, ito ay isang malaking biro para sa kanya. Nalaman niya ito bago pa kami ikasal, hindi ba? Tanong ko. Ang boses ko ay kasing lamig ng bangkay. Oo, Elena. Pinakiusapan niya ako. Natatakot siyang iwan mo siya. Bulong ng doktor. Hindi siya natatakot na iwan ko siya. Pagtatama ko habang tumatayo. Natatakot siyang mawala ang puhunan niya. At ang bata kay Chloe? Imposible na sa kanya yon. Lumabas ako ng klinika nang may ngiti na tila isang talim. Habang naglalakad ako sa hallway, naririnig ko ang banayad na paghampas ng ulan sa mga bintana. Tila nakikisimpatya sa galit na pilit kong itinatago. Tinawagan ko si Gabriel. Gabriel, may hawak na akong dokumento. It's confirmed. Marco is sterile. Good, sagot ni Gabriel sa kabilang linya. Ngayon, tingnan mo ang ipinadala kong link sa email mo. Ang CCTV footage mula sa tinitirhang apartment ni Chloe sa Quezon City. Binuksan ko ang video habang nakasakay sa aking sasakyan. Ang bawat eksena ay malinaw. Nakita ko si Chloe, ang babaeng nagpapanggap na buntis at nangangailangan ng pahinga, na aktibong nag-aayos ng mga maleta. At doon, sa gitna ng sala, lumitaw ang isang pamilyar na mukha. Ang lalaking humahalik sa kanya, ang lalaking humahawak sa kanyang tiyan, na tila siya ang ama. Ang driver ni Marco na si Benjo. Sila na pala ang bumubuo ng sarili nilang imperyo sa likod ni Marco. Bulong ko sa sarili. Ang tanga ang si Marco. Akala niya ay may tagapagmana na siya. Yun pala ay pinalalaki niya ang anak ng ibang lalaki gamit ang perang ninakaw niya sa akin.
Samantala, sa mansyon, abala si Chloe sa pagpili ng mga dekorasyon para sa baptism party ng kanyang anak na gaganapin sa susunod na buwan. Nakaupo siya sa sofa habang si Doña Remedios ay masayin tumitingin sa mga baby clothes. I want everything to be gold, Tita Remedios. Wika ni Chloe. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. Dapat malaman ng lahat na ang batang ito ang tunay na prinsipe ng pamilya. Huwag kang mag-alala, Chloe, sagot ni Remedios habang hinihimas ang kamay ng mistress. Hahayaan nating mabulok si Elena sa labas. Kapag nakuha na natin ang lahat ng ari-arian niya, wala nang makakahadlang sa atin. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay nagpatigil sa kanilang tawanan. Pumasok si Marco, pawis na pawis, at mukhang galing sa isang pakikipaglaban. Nag-freeze na ang huling account, ma! Kahit ang pambayad sa kuryente ng kumpanya, wala na! Gawan mo ng paraan, Marco. Gamitin mo ang kumpanya, sigaw ni Remedios. Anong gagamitin? Pati ang building, nakapangalan na sa Vanguard Holdings ni Elena. Bulyaw ni Marco. Habang nakikinig ako sa kanila sa pamamagitan ng aking surveillance system, naramdaman ko ang isang matinding kasiyahan. Ang catharsis na matagal ko nang hinihintay ay nagsisimula na. Pero hindi pa ako tapos. Gusto ko silang makitang umakyat sa pinakamataas na rurok ng kanilang ilusyon bago ko sila itulak pababa. Gabriel, wika ko habang tinitingnan ang litrato ni Benjo sa aking screen. Hayaan mo silang mag-celebrate ng binyag. Gusto kong nandoon ang lahat ng media. Gusto kong nandoon ang lahat ng kaibigan nila. At sa gitna ng selebrasyon, doon ko ibibigay ang tunay na regalo. You're a genius, Queen, sagot ni Gabriel. Ngunit bago ko maibaba ang telepono, isang anino ang dumaan sa harap ng aking sasakyan. Isang malakas na tunog ng pagbasag ng salamin ang umalingaw-ngaw. Ang bintana sa tabi ko ay nagkapira-piraso at isang piraso ng papel na nakabalot sa bato ang bumagsak sa aking kandungan. Binuksan ko ang papel. May nakasulat na 5 salita na nagpabilis ng tibok ng puso ko. Benjo is not just a driver. Sa loob ng ilang buwan, ang babaeng tumawag sa akin na baog at walang silbi ay makikita kong nanlilimos ng respeto sa mga taong dati niyang minata. Akala ng maderastang gahaman na si Doña Remedios ay kaya niya akong gapusin habang buhay gamit ang tinatawag niyang utang na loob. Nakalimutan niya na sa mundong ito, ang tunay na utang ay nasusukat sa resibo at hindi sa mabulaklak na salita. Habang pinapanood ko siyang mahiya sa harap ng kanyang mga kauri, doon ko naramdaman ang tamis ng hustisyang matagal kong ipinagkait sa aking sarili. Ang pagbagsak niya ay hindi magiging mabilis. Ito ay magiging dahan-dahan, masakit, at puno ng kahihiyan. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa malalaking bintana ng isang eksklusibong restaurant sa Greenbelt. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling porselana ay lumilikha ng isang banayad na kumpas sa gitna ng marangyang paligid. Nakaupo ako sa dulo ng mesa, dahan-dahang hinihigop ang aking tsaa habang hinihintay ang pagdating ng aking panauhin. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Remedios. Suot niya ang kanyang pinakamahal na perlas at isang designer bag, tila pilit na itinatago ang katotohanang ang kanyang mga bank accounts ay tuyot na. Sa likod niya ay ang kanyang mga amiga, mga kababaihang kasing paimbabaw niya na mahilig sa chismis at kapangyarihan. Elena, buti naman at naisipan mong makipagkita. Panimula ni Remedios habang naupo sa tapat ko. Ang kanyang mukha ay puno ng peking ningning. Sabi ko na nga ba, hindi mo matitiis ang pamilyang tumanggap sa iyo. After all, you still owe us for everything you are now. Inalapag ko ang aking tasa nang walang anumang tunog. Tumingin ako sa kanyang mga kaibigan na ngayon ay nakikinig ng mabuti. Ang kanilang mga tainga ay tila mga radar na naghahanap ng iskandalo. Utang na loob, ma? Ang boses ko ay kalmado. Bawat pantig ay malinaw. Yan ba ang itatawag ninyo sa 7 taon na ako ang nagbayad ng amortization ng mansyon ninyo?
O baka ang utang na loob na sinasabi nyo ay ang pagtakip ko sa mga talo ninyo sa kasino na umabot na sa 10 milyon? Ang mga amiga ni Remedios ay sabay-sabay na napasinghap. Ang tunog ng kanilang mga bulungan ay tila mga bubuyog na nagsisimulang mag-ingay. Ang mukha ni Remedios ay biglang nagbago. Ang kanyang mapulang lipstick ay tila naging maputla. Elena, huwag kang magsalita ng ganyan sa harap ng mga kaibigan ko. Pigil niya. Ang kanyang boses ay nanginghinig sa pagitan ng hiya at galit. Bakit, ma? Natatakot pa kayong malaman nila na ang donya na kaharap nila ay nabubuhay lang sa allowance na galing sa baog na manugang na itinaboy ninyo? Kinuha ko ang isang folder mula sa aking bag at inilapag ito sa gitna ng mesa. Heto ang lahat ng audited reports ng Vanguard Holdings. Dito nakasulat kung paano ninyo ninakawan ang kumpanya para pambayad sa driver ni Marco na si Benjo. Para saan ba ang perang yun, ma? Para ba manatili siyang tahimik tungkol sa inyo ni Marco? Anong sinasabi mo? Nauutal na tanong ni Remedios. Alam ko na ang lahat. Alam kong alam ninyong sterile si Marco bago pa kami ikasal. Pinanood ninyo akong magmakaawa sa Diyos na magkaroon ng anak habang tinatawanan ninyo ako sa likuran ko. Tumayo ako. Ang aking anino ay bumalot sa kanya. Ngayong araw, ang lahat ng credit lines ninyo ay opisyal ng sarado. At ang bahay? Inilaan ko na yan para sa isang orphanage. May 3 araw kayo para mag-impake. You can't do this! I am the mother of Marco! Sigaw ni Remedios. Tumayo siya at susunggaban sana ako. Pero mabilis kong iniwas ang aking katawan. Ang kanyang kamay ay tumama sa flower vase, dahilan upang matapon ng tubig sa kanyang mamahaling bestida. Ang mga tao sa restaurant ay lumingon sa amin. Ang kahihiyan sa kanyang muka ay sapat na sanang kabayaran, pero hindi pa ako tapos. Kumuha ako ng isang barya mula sa aking pitaka at inilapag ito sa basang mesa. Heto, ma, balato ko sa inyo. Baka kailangan ninyo ng pamasahe pa uwi dahil ang driver ninyo? Kanina ko pa pinapulis dahil sa pagnanakaw ng sasakyan ng kumpanya. Lumabas ako ng restaurant nang hindi lumilingon. Ang bawat hakbang ko ay tila isang paglaya mula sa mga kadenang bakal na iginapos nila sa akin. Nang makarating ako sa aking sasakyan, agad na tumawag si Gabriel. Elena, may problema. Ang boses ni Gabriel ay puno ng pagmamadali. Sinubukan ni Marco na pasukin ang daycare ni Angelo. Hinarang siya ng security pero naging marahas siya. He's losing it, Elena. Ang malamig na pakiramdam ay agad na dumaloy sa aking mga ugat. Ang galit ko kay Marco ay kaya kong kontrolin, pero ang kaligtasan ng anak ko ay usaping buhay at kamatayan. Nasaan sila? Tanong ko habang mabilis na binubuhay ang makina ng sasakyan. Nasa tapat sila ng daycare sa Makati. Ang mga pulis ay paparating na, pero si Marco, may hawak siyang baril, Elena. Sinasabi niyang kukunin niya ang bata dahil siya ang legal na ama. Mabilis kong pinaharurot ang sasakyan. Ang bawat busina sa kalsada ay tila hindi ko naririnig. Ang tanging nasa isip ko ay ang muka ni Angelo. Nang makarating ako sa daycare, ang paligid ay puno ng mga taong nagtatakbuhan. Ang sirena ng mga pulis ay umuungol sa bawat sulok. Nakita ko si Marco sa gitna ng kalsada. Hawak-hawak ang isang gwardiya sa leeg, habang ang baril niya ay nakaturo sa pintuan ng school. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat, tila isang lalaking wala na sa tamang pag-iisip. Elena, ibigay mo sa akin ang anak ko. Sigaw niya nang makita ang sasakyan ko. Ibigay mo sa akin si Angelo o papatayin ko ang lahat dito. Bumaba ako ng sasakyan ng dahan-dahan. Ang bawat cell sa katawan ko ay nagsasabing tumakbo. Pero ang utak ko ay nanatiling malamig at kalkulado. Marco, bitawan mong baril, wika ko. Ang boses ko ay walang takot. Ang batang nasa loob, alam nating dalawa na hindi mo siya anak. Gusto mo bang mamatay para sa isang batang hindi mo kadugo? Isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa hangin, dahilan upang mapayuko ang lahat ng tao sa paligid. Ang bawat ingay sa paligid
ay tila naglaho ng umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa tapat ng daycare. Ang amoy ng pulbura ay humalo sa malansang amoy ng takot na namumuo sa bawat taong nakasaksi. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, ang aking mga mata ay nanatiling nakatitig kay Marco. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkamuhi na tila isang malalim na balon na walang hangganan. Ang lalaking ito, na dati kong pinangako ang mamahalin hanggang sa huling hininga, ay naging isang halimaw na handang pumatay para lamang sa kanyang nasirang garbo. Ngunit sa larong ito, ang baulok ay sandata ng mahihina. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa kamay ng taong marunong maghintay at manatiling malamig sa gitna ng nagbabagang apoy. Ang bala ay tumama sa semento. Ilang pulgada lamang mula sa aking sasakyan. Ang mga pulis na nakapaligid ay agad na nagsisigaw. Naguutos kay Marco na ibaba ang kanyang sandata. Ang tunog ng mga sirena ay tila isang nakatitinding hiyaw na bumabalot sa buong kalsada ng Makati. "Elena, huwag mong subukan ang pasensya ko!" Sigaw ni Marco, ang kanyang boses ay garalgal. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila puputok na sa tindi ng tensyon. "Ibigay mo sa akin si Angelo. Anak ko siya. Ako ang ama." Dahan-dahan akong humakbang pasulong. Hindi pinapansin ang mga babala ng mga pulis sa likuran ko. Ang bawat hakbang ko ay puno ng otoridad. Ang aking mukha ay tila isang maskara ng yelo na hindi kayang matunaw ng init ng kanyang galit. "Marco, tingnan mo ang sarili mo." Ang boses ko ay kalmado. Bawat salita ay may bigat na parang isang hatol. Nagmumuha kang isang desperadong kriminal sa harap ng maraming tao. Akala mo ba ay makukuha mo ang bata sa ganitong paraan? Akala mo ba ay hahayaan kita? Asawa mo ako. May karapatan ako. Bulyaw niya. Ang kamay niyang humahawak sa baril ay nanginginig. Wala kang karapatan, Marco. Dahil una sa lahat, ang kasal natin ay isang malaking pandaraya. At pangalawa, huminto ako sa tapat mismo ng linyang itinakda ng mga pulis. Pangalawa, alam nating dalawa ang resulta ng medical exam mo, 10 taon na ang nakalilipas. Azoospermia, Marco. Hindi ka kailanman magkakaroon ng anak. Ang batang nasa loob, si Angelo, ay bunga ng artificial insemination mula sa isang donor bago mo pa nalaman na wala kang kakayahang magkaanak. Hindi mo siya dugo, laman. Kaya itigil mo na ang kahibangang ito. Ang mga tao sa paligid, pati na ang mga pulis, ay biglang natahimik. Ang revelasyon ko ay tila isang malakas na sampal na nagpatigil sa mundo ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang baril ay dahan-dahang bumaba. Sa sandaling iyon, ang kanyang pagkatao ay tuluyang nadurog sa harap ng publiko. Bago pa siya makakilos, mabilis siyang dinaluhong ng mga tauhan ng SWAT. Ang tunog ng pagkiskis ng kanyang katawan sa semento at ang ingay ng mga posas ay naging musika sa aking pandinig. Hindi ako lumapit. Pinanood ko lang siyang kalad ka rin patungo sa sasakyan ng mga pulis habang ang kanyang mukha ay puno ng luha ng kahihiyan. "Ma'am Elena, ligtas po ang bata!" Wika ni Gabriel na biglang sumulpot sa tabi ko. Nasa loob na siya ng opisina ng principal kasama ang aming team. Isang malalim na buntong, hinala ang kumawala sa aking dibdib. Ang bawat kalamnan sa aking katawan na kanina pa nakatense ay dahan-dahang na-relax. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Pagbalik namin sa aking pansamantalang tahanan, agad kong ipinatawag si Maya. "Isumiti mo na ang kasong child endangerment at illegal possession of firearms laban kay Marco. Siguraduhin mong walang piyansa na mailalabas para sa kanya." "Masusunod, Elena," sagot ni Maya. Pero may nahanap kaming bago. Ang recording device sa ilalim ng kama mo sa mansyon, na-trace namin kung saan ang receiver. Dinala ako ni Maya sa isang maliit na kwarto kung saan may mga computer screens. Ipinakita niya ang isang mapa na may pulang tuldok na kumikislap. Ang signal ay nanggagaling sa isang hotel room sa Pasay. At ang nakaregister na pangalan sa kwartong yon
ay hindi si Chloe. Sino? Tanong ko. Si Benjo, ang driver, sagot ni Maya. At may kasama siyang babae. Base sa surveillance, ang babae ay hindi rin si Chloe. Si Isabella ang kasama niya. Naramdaman ko ang isang kakaibang kilabot sa aking batok. Bakit magkasama ang unang asawa ni Marco at ang driver na karelasyon ni Chloe? Ang mga piraso ng puzzle ay pila hindi nagtutugma. O baka naman may mas malalim pang sabwatan na hindi ko pa nakikita. Kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan ang litratong nakuha sa tracker kanina. Isang mensahe ang pumasok mula sa isang unknown sender. Ang kalaban ng iyong kalaban ay hindi laging iyong kaibigan. Mag-ingat ka sa taong pinagkakatiwalaan mo, Queen. Tumingin ako kay Gabriel na nooy abala sa pakikipag-usap sa telepono. Ang kanyang tulong ay naging napakalaki. Pero sino ba talaga siya? Bakit napakabilis niya sa bawat impormasyong kailangan ko? Pumasok ako sa aking silid at dahan-dahang tiningnan ang tulog na si Angelo. Sa gitna ng lahat ng gulo, siya ang tanging totoo sa buhay ko. Ngunit nang iangat ko ang aking paningin sa salamin, napansin ko ang isang maliit na subreng puti na nakasingit sa gilid ng frame. Pinuksan ko ang subre. Sa loob ay may isang susi at isang address ng isang tago at abandonadong bodega sa labas ng Maynila. May kasama rin itong maikling sulat. Dito mo makikita ang tunay na dahilan kung bakit ka baog sa paningin ni Marco sa loob ng 7 taon. Huwag kang magsasama ng kahit sino. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Ang bawat hininga ko ay tila nagiging mabigat. Ang selyo sa sulat ay pamilyar. Ito ang selyo ng pamilya ni Doña Remedios. Sa loob ng 7 taon, ang akala ko ay pagkalinga ang ibinibigay sa akin ng aking biyenan tuwing iaabot niya ang aking mga fertility vitamins. Ngunit ang bawat tableta na dumaan sa aking lalamunan ay tila isang dahan-dahang paglason sa aking pangarap na maging ina. Ang maderastang gahaman na si Doña Remedios ay nabulag sa takot na baka mawala ang kanyang kontrol sa yaman ng pamilya kapag nagkaroon ako ng sariling anak. Ngunit ang bawat sikretong ibinuo nila sa dilim ay magsisilbing apoy na tutupok sa kanilang natitirang danggal. Ngayong hawak ko na ang katotohanan, sisiguraduhin kong ang huling hapunan na pagsasaluhan namin ay mag-iiwan ng lasa ng abo sa kanilang mga dila. Ang hangin sa loob ng abandonadong bodega sa labas ng Maynila ay mabigat, amoy, kalawang at lumang papel. Ang bawat hakbang ko sa maduming semento ay lumilikha ng isang marahang alingawngaw na tila babala ng panganib. Hawak ko ang susi at ang address na nakuha ko mula sa puting sobre. Hindi ako nagdala ng kahit sino, kahit si Gabriel o si Maya, dahil kailangan kong makita ang katotohanan gamit ang sarili kong mga mata. Sa dulo ng bodega, may isang maliit na silid na nakakandado. Gamit ang susing, hawak ko, dahan-dahan ko itong binuksan. Ang tunog ng pag-ikot ng kandado ay tila isang huling hininga ng isang sikretong matagal nang nakakulong. Sa loob, may isang lumang filing cabinet. Binuksan ko ang unang drawer at tumambad sa akin ang mga medical journals na may pangalan ko. Sa bawat pahina, may nakadikit na mga reseta at maliliit na vial ng gamot. Nang basahin ko ang mga label, tumigil ang mundo ko. Ang mga vitamins na ibinibigay sa akin ni Doña Remedios gabi-gabi ay hindi pampalakas ng matris. Ang mga ito ay mga contraceptive injections at mga gamot na sadyang nagugulo sa aking hormonal cycle. 7 taon, bulong ko sa gitna ng katahimikan. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat pag-iyak ko sa banyo dahil sa akalang ako ang may pagkukulang, lahat ng iyon ay plinado. Pinanood nila akong maghirap habang unti-unti nilang sinisira ang aking katawan mula sa loob. Ang tunog ng pag-vibrate ng aking cellphone ay bumasag sa aking pag-iisip. Isang tawag mula kay Doña Remedios. Pinindot ko ang answer button nang walang pag-aalinlangan. Elena, anak, nasaan ka ba?
Ang boses ni Remedios ay puno ng pekeng pangungulila. Tila nakalimutan na niya ang eksena sa restaurant kahapon. Nakalabas na si Marco sa presinto. May piyansa siyang nakuha. Gusto kanyang makausap. Mag-dinner tayo sa mansyon, pakiusap. Para sa kapakanan ni Angelo. Piyansa? Mabilis yata ang mga kamay ng mga abogado ninyo, ma? Sagot ko. Ang boses ko ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng aking mga paa. Sige, pupunta ako. Ihanda ninyo ang pinakamasarap ninyong luto. Dahil ito na ang huling pagkakataon na makakakain kayo ng maayos sa loob ng mansyong iyon. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot. Mabilis kong kinuha ang mga dokumento at vial bilang ebidensya. Habang palabas ako ng bodega, nakita ko ang isang anino sa may pintuan. Isang pamilyar na bulto ng katawan. Hindi ka ba marunong sumunod sa babala, Elena? Ang boses ni Gabriel ay lumitaw mula sa dilim. Sabi ko sa'yo, huwag kang pupunta rito ng mag-isa. Gabriel? Paano mo nalaman na nandito ako? Tanong ko. Ang aking mga mata ay puno ng hinala dahil ang nagpadala sa'yo ng sobrang yon ay hindi si Remedios. Ako ang naglagay noon sa frame mo. Pag-amin niya, habang dahan-dahang lumalapit sa liwanag. Gusto kong makita mo ang totoo bago ka pumasok sa huling bitag nila. Ang dinner na sinasabi ni Remedios, hindi yon para sa pakikipag-ayos. Alam ko, sagot ko. At yon ang dahilan kung bakit ako pupunta. Gusto kong makita ang mga mukha nila kapag iniharap ko ang mga ebidensyang ito. Nung makarating kami sa mansyon, ang paligid ay tila payapa, ngunit puno ng panganib. Nakaupo si Marco sa kabisera ng hapagkainan. Ang kanyang mukha ay may mga pasa pa mula sa pagkakaaresto sa kanya. Si Chloe ay nasa tabi niya, pilit na nagpapakita ng katatagan, samantalang si Remedios ay nakangiti ng pilit sa dulo ng mesa. Maupo ka, Elena, wika ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Salamat at tumating ka. Naupo ako ng dahan-dahan. Inobserbahan ko ang bawat galaw nila. Ang waiter ay naglagay ng isang baso ng wine sa harap ko. Napansin ko ang bahagyang panginginig ng mga kamay ni Remedios habang tinititigan ang baso ko. Bago tayo kumain, may gusto lang akong itanong. Simula ko, inilabas ko ang isang maliit na vial mula sa aking bag at inilapag ito sa gitna ng mesa. Ma, pamilyar ba sa inyo ang gamot na ito? Ang mukha ni Remedios ay biglang naging abo ang kulay. Ang kutsarang hawak ni Marco ay bumagsak sa pinggan, lumika ng isang matinis na tunog na bumasag sa katahimikan. Hindi ko alam kung ano yan. Nauutal na sagot ni Remedios. Ito ang dahilan kung bakit 7 taon akong hindi nagkaroon ng anak, Marco. Tinitigan ko si Marco ng diretso sa mga mata. Habang sinasabi ninyong baog ako, pinapakain niyo ako ng lason na ito gabi-gabi. Ito ang ebidensya na magpapadala sa inyong dalawa sa kulungan sa salang physical injuries at attempted murder. Elena, magpaliwanag kami. Pagsusumamo ni Marco. Susubukan sanang tumayo, pero agad siyang napatigil nang bumukas ang mga pinto ng dining room. Hindi mga pulis ang pumasok, kundi si Benjo at si Isabela. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila mukhang mga kaaway ni Marco. Hawak ni Benjo ang isang briefcase at si Isabela ay may dalang isang dokumento na may selyo ng bangko. Sorry, Marco, pero ang settlement na ibinigay mo sa amin ni Isabela ay mas malaki kaysa sa loyalty na maibibigay mo. Wika ni Benjo habang nakanisi. Napatayo si Chloe sa gulat. Benjo? Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, Chloe, ikaw lang ang tanga rito, sagot ni Isabela. Si Benjo ay ang aking pinsan, at ang lahat ng ebidensya ng pagnanakaw mo sa kumpanya ni Elena, kami ang nag-abot sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, nararamdaman ko ang isang matinding hilo. Ang paningin ko ay nagsimulang lumabo. Tumingin ako sa baso ng wine na hindi ko pa naman naiinuman. Pero ang amoy ng lason ay tila nakakalat na sa hangin ng silid. Elena!
Sigaw ni Gabriel nga pumasok mula sa likuran. Ang huling nakita ko ay ang pagbagsak ni Doña Remedios sa sahig habang hawak ang kanyang dibdib at ang mukha ni Marco na puno ng takot habang papalapit ang mga awtoridad. Ngunit ang pinaka nakakatakot ay ang ngiti ni Isabela habang tinititigan ako. Ang bawat hibla ng aking katawan ay tila naging mabigat, parang isang bilanggo sa sarili kong balat. Ngunit kahit sa gitna ng kadiliman ng aking pagkawala ng malay, ang aking isipan ay nanatiling gising. Isang matalas na talim na handang humiwa sa bawat sapot ng kasinungalingan na pilit nilang ibinalot sa akin. Hindi sapat na pabagsakin ko lang sila. Kailangan kong makita ang bawat isa sa kanila na nagkakawatak-watak, gaya ng ginawa nila sa aking pangarap sa loob ng 7 taon. Ang hapdi ng pagkakatridor ay hindi na nagdudulot ng luha, kundi ng isang malamig at kalkuladong plano na walang puwang para sa awa. Ang puting kisame ng ospital ang unang bumulaga sa aking paningin. Ang amoy ng gamot at ang banayad na tunog ng monitor ng aking puso ay lumika ng isang ritmo ng katahimikan. Sa tabi ng aking kama, nakaupo si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod, pero may halong matinding determinasyon. Gising ka na, wika ni Gabriel. Ang kanyang boses ay mahinhin pero may otoridad. Huwag kang pilit na bumangon. Nilagyan ni na Remedios ng pampatulog ang air freshener sa dining room. Hindi nila kailangang painumin ka. Gusto nilang mawalan ka ng malay para makuha ang mga dokumentong dala mo. Nakuha ba nila? Ang boses ko ay paos. Pero ang aking diwa ay mabilis na nagising. Hindi. Dumating ang team ko bago pa nila mahawakan ang bag mo. Sagot niya habang iniaabot ang isang baso ng tubig. Si Remedios ay nasa kabilang ward, inatake sa puso pero stable na. Si Marco? He's a dead man walking, Elena. Tinanggihan na ng korte ang kanyang motion para sa bagong piyansa dahil sa mga bagong ebidensyang ibinigay ni Isabela. Umupo ako ng dahan-dahan. Hindi pinapansin ang bahagyang pag-ikot ng aking paningin. Si Isabela, anong pakay niya, Gabriel? Sinabi niya na pinsan niya si Benjo? Bakit sila nakikialam sa digmaang ito? Kinuha ni Gabriel ang isang file mula sa mesa at inilapag ito sa aking kandungan. Si Isabela ay hindi lang unang asawa ni Marco. Siya ang dating tagapagmana ng isang kumpanyang kinamkam ng pamilya ni Remedios 10 taon na ang nakalilipas, gamit ang parehong taktika. Ang pagpapakasal ni Marco para makuha ang kontrol sa yaman. Gusto rin niya ng paghihigante. Pero ang tanong, kakampi mo ba siya o gagamitin ka rin niya? Huminga ako ng malalim. Sa mundong ito, Gabriel, ang alyansa ay parang isang masquerade. Lahat tayo ay may suot na maskara hanggang sa huling sayaw. Pero ako ang magtatakda kung kailan matatapos ang tugtog. 2 araw ang lumipas. Ang balita tungkol sa pagguho ng pamilya ni Marco ay naging sentro ng usap-usapan sa buong bansa. Ang Vanguard Holdings ay opisyal nang humiwalay sa lahat ng legal na koneksyon kay Marco. Samantala, si Chloe ay nagtatago sa isang maliit na hotel, pilit na iniiwasan ang mga paniningil ng mga creditors na dati niyang inutangan gamit ang pangalan ng kumpanya. Marco, please! Tulungan mo ako! Sigaw ni Chloe sa telpono habang nakasilip sa bintana ng kanyang madilim na kwarto. May mga taong naghahanap sa akin dito. Sinasabi nilang kakasuhan nila ako ng swindling. Wala akong magagawa, Chloe. Bulyaw ni Marco mula sa loob ng kulungan. Pati ang abogado ko, iniwan na ako. Si Elena, sinira niya ang lahat. Hindi ko na tinapos ang pakikinig sa kanilang pagtatalo sa surveillance feed. Inayos ko ang aking pulang gown, isang kulay na sumisimbolo sa aking kapangyarihan at sa apoy ng aking pagbangon. Ngayong gabi, ang Grand Charity Gala ng mga elitista sa Maynila. Ito ang gabing itinakda ko para sa aking huling pagpapakita bilang biktima at ang aking unang hakbang bilang reyna ng sarili kong tadhana. Nang makarating ako sa venue, ang mga flash ng kamera ay tila mga bituin na sumasalubong sa akin. Walang bakas ng sakit o pagod sa aking mukha. Ang bawat ngiti ko ay tila isang babala.
Ma'am Elena, ang ganda ninyo ngayong gabi. Wika ng isang reporter. Totoo po ba ang balita na kayo na ang bagong majority shareholder ng kumpanya ng inyong asawa? Ang kumpanya ay nasa ilalim na ng Vanguard Holdings. Sagot ko ng may kasiguraduhan. At tungkol sa aking asawa, sa tingin ko ay mas tamang tawagin siyang dating kasama sa bahay na nagkamali ng kinalaban. Pumasok ako sa ballroom at agad na sinalubong ni Isabela. Suot niya ang isang itim na maskara. Ang kanyang mga mata ay nanunuya. Magandang gabi, Elena. Bulong niya habang hawak ang isang baso ng champagne. Handa ka na bang makita ang huling piraso ng katotohanan? Ang tungkol kay Angelo? Napatigil ako. Ang tibok ng aking puso ay bumilis, pero nanatiling kalmado ang aking mukha. Anong tungkol sa anak ko? Si Angelo ay bunga ng artificial insemination, tama, nisi ni Isabela. Pero alam mo ba kung sino ang donor? Ang donor na pinili ni Remedios para masiguradong ang dugong dadaloy sa bata ay mananatiling konektado sa kanilang yaman, kahit hindi kay Marco. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng baso ang narinig mula sa stage. Ang malaking screen sa gitna ng ballroom ay biglang bumukas. Pero hindi ang presentation ng charity ang lumabas. Isang DNA test result ang tumambad sa lahat. Ang pangalan ng donor ay hindi isang hindi kilalang tao. Ang pangalan na nakasulat doon ay nagpabagsak sa huling depensa ng aking puso. Hindi, bulong ko habang nakatingin sa screen. Ang pangalan ng biological father ni Angelo ay ang lalaking nakatayo sa tabi ko sa loob ng maraming linggo. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking kaligtasan. Si Gabriel. Ang akala ng lahat ay tapos na ang laro nang bumagsak si Marco. Ngunit sa mundong ito ng mga mapagpanggap, ang bawat katotohanan ay may nakatagong lason. Ang lalaking akala ko ay aking tagapagligtas, ang lalaking humawak sa aking kamay sa gitna ng unos, ay siya palang ugat ng isa pang kasinungalingan. Pero kung iniisip ni Gabriel o ni Isabela na madudurog ako sa rebelasyong ito, nagkakamali sila. Ang isang inang tulad ko na 7 taong binasag ang pagkatao ay wala ng luha para sa mga lalaking marunong lang manlinlang. Ngayong gabi, hindi lang ang pamilya ni Marco ang pababagsakin ko. Ituturo ko sa lahat na ang pagiging ama ay hindi nakukuha sa isang piraso ng papel o sa dugong nananalaytay, kundi sa katapatang hinding-hindi nila nakuha. Ang bawat mata sa loob ng ballroom ay nakatitig sa malaking screen. Pagkatapos ay sa akin, at huli ay kay Gabriel. Ang katahimikan ay kasing bigat ng isang hatol na bitay. Naramdaman ko ang paghinto ng daloy ng dugo sa aking mga kamay. Ang bawat daliri ko ay naging kasing lamig ng marmol. Ngunit ang aking mukha ay nanatiling parang isang kalmado at malalim na dagat. Elena, hayaan mo magpaliwanag ako. Ang boses ni Gabriel ay nanginginig, malayo sa matatag na boses na nakasanayan ko. Humakbang siya palapit. Ang kanyang kamay ay pilit na inaabot ang aking braso. Mabilis akong umatras. Ang aking tingin ay tila isang matalas na espada na humihiwa sa kanyang pagkatao. Huwag mo akong hahawakan, Gabriel. O kung sino ka man talaga. Isang malakas na tawa ang kumawala kay Isabela. Ang kanyang pulang labi ay nanginginig sa tuwa habang tinititigan ang aking pagkagulantang. Hindi ba't napakaganda ng tadhana, Elena? Ang lalaking tumulong sa iyo na wasakin si Marco ay ang mismong lalaking binili ni Remedios para maging donor mo. Akala ni Remedios ay makokontrol niya si Gabriel dahil kailangan nito ng pera noon para sa may sakit niyang kapatid. Pero tignan mo ngayon, pare-pareho kayong mga traidor. Tiningnan ko si Gabriel ng diretso sa mga mata. Walang kurap, walang emosyon. Alam mo ba, nung tinutulungan mo ako, alam mo ba na si Angelo ay anak mo? Yumuko si Gabriel. Ang kanyang mga balikat ay tila bumigay sa bigat ng katotohanan. Nalaman ko lang noong nagsimula tayong magtrabaho laban kay Marco. Elena, hindi ko plenado ito. Noong nag-donate ako taon na ang nakalilipas, hindi ko alam kung sino ang makakatanggap.
Pero nang makita ko ang mga records ni Remedios, doon ko nalaman ang lahat. At nanatili kang tahimik, ang boses ko ay kasing hinhin ng bulong pero kasing talas ng labaha. Pinanood mo akong magtiwala sa iyo habang hawak mo ang sikretong ito. Ginawa mo akong tanga sa pangalawang pagkakataon. Elena, ginawa ko lang yon para protektahan ka. Pagsusumamo niya, humarap ako sa mga bisita. Sa harap ng mga kamera na patuloy na kumukuha ng bawat detalye ng aming pagkawasak. Kinuha ko ang mikropono mula sa podium nang may marahas na dahan-dahan. Ang tunog ng aking mga hakbang ay tila isang martsa ng kamatayan para sa kanilang lahat. Sa inyong lahat na narito at sa mga nanonood sa kani-kanilang mga tahanan, simula ko, ang aking boses ay umaalingaw-ngaw ng may kakaibang kapangyarihan. Ang nakita ninyo sa screen ay isang biolohikal na katotohanan. Ngunit ang katotohanan yon ay walang halaga sa harap ng batas na itinatag ko para sa aking anak. Isang taon bago ang gabing ito, nang malaman kong sterile si Marco, gumawa ako ng isang legal na dokumento, ang Irrevocable Trust and Custody ni Angelo. Nakasulat doon na kahit sinong lumitaw na biological donor ay walang anumang legal na karapatan sa aking anak. Gabriel, Isabella, Remedios, lahat kayo ay bahagi lang ng nakaraan. Si Angelo ay akin. Akin lang. Ang mukha ni Isabella ay biglang nagbago mula sa tagumpay patungo sa pagkalito. Anong sinasabi mo? Hindi mo pwedeng gawin yon. Panuurin mo ako, uyam ko sa kanya. At tungkol sa'yo, Isabella, akala mo ba ay hindi ko alam ang transaksyon mo kay Benjo? Ang lahat ng ebidensyang ibinigay mo sa akin laban kay Marco ay ginamit ko na. Pero ang ebidensyang itinatago ko laban sa'yo, ang pagnanakaw mo sa pondo ng kumpanya ni Isabella, bago pa ito makuha ni Remedios, iyon ang susunod na sasabog. Isang malakas na kalabog ang narinig mula sa likuran ng ballroom. Ang mga pinto ay bumukas ng marahas at pumasok ang isang pulutong ng mga pulis. Ngunit hindi sila dumiretso kay Gabriel. Dumiretso sila kay Isabella. Isabella Santos, you are under arrest for multiple counts of fraud and embezzlement. Wika ng opisyal habang inilalabas ang warrant. Ang hiyaw ni Isabella ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom habang hinihila siya palabas. Tumingin ako kay Gabriel na ngayon ay nakatayo pa rin sa gitna ng entablado, mag-isa at wasak. Elena, patawarin mo ako, bulong niya. Ang patawad ay para sa mga taong nagkamali nang hindi sinasadya, Gabriel. Ang ginawa mo ay isang pagpili. Tinalikuran ko siya at naglakad patungo sa exit. Ngunit bago ako makalabas, isang malakas na tunog ng sirena mula sa labas ang narinig. Ang aking cellphone ay nag-vibrate. Isang live video feed mula sa aking bahay ang lumitaw. Nakita ko si Chloe. Gulo-gulo ang buhok, may hawak na lighter, at nakatayo sa loob ng nursery ni Angelo. Ang amoy ng gasolina ay tila nararamdaman ko na mula sa screen. Kung hindi mapupunta sa akin ang yaman ni Marco, walang makikinabang sa anak mo, Elena. Ang boses ni Chloe ay puno ng kabaliwan. Susunugin ko ang lahat! Susunugin ko ang batang ito! Ang bawat hibla ng aking puso ay tila napigtas. Ang aking malamig na lohika ay biglang napalitan ng isang primordial na takot ng isang ina. Sa bawat segundo na tumitibok ang orasan, ramdam ko ang dahan-dahang pagguho ng bawat pader na itinayo ni na Marco at Chloe sa paligid ko. Akala nila ay sapat na ang apoy para tupukin ang aking tapang, na ang pananakot sa aking anak ang huling baraha na magpapaluhod sa akin. Ngunit ang hindi nila alam, bago pa man dumating ang gabing ito, ay nailatag ko na ang bawat piyesa sa aking sariling chessboard. Ang isang inang nagmahal ng tapat ay hindi kailanman magpapatalo sa isang babaeng nabubuhay sa kasinungalingan. Ngayong gabi, ang apoy na sinindihan ni Chloe ay hindi susunog sa akin, kundi magsisilbing ilaw para makita ng buong mundo ang kanyang tunay na anyo
habang kinakaladkad siya patungo sa kanyang huling hantungan. Ang bawat mata sa ballroom ay nakatutok sa aking cellphone screen, kung saan nakikita si Chloe na may hawak na lighter sa loob ng nursery ni Angelo. Ang hiyaw ng mga tao ay humahalo sa ingay ng paligid, ngunit ako ay nanatiling tahimik. Ang aking mga daliri ay mabilis na nag-swipe sa screen para i-activate ang security protocols ng aking mansyon. Elena, tumawag ka na ng pulis! Bilisan mo! Sigaw ni Marco mula sa malayo. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Hindi para sa bata, kundi para sa huling koneksyon niya sa yaman ko. Hindi ko siya sinagot. Sa halip, tiningnan ko si Chloe sa screen at pinindot ang speaker button. Chloe, tignan mo ng mabuti ang hawak mo. Tignan mo ng mabuti ang loob ng kuna. Napatigil si Chloe. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang dahan-dahang lumalapit sa kuna ni Angelo. Marahas niyang hinawi ang kumot, ngunit sa halip na isang sanggol, isang bundle ng mga unan, at isang cracking device ang tumambad sa kanya. "Nasaan ang bata?" Sigaw ni Chloe sa camera. Ang kanyang boses ay punong-puno ng kabaliwan. "Nasaan ang anak mo?" Nasa ligtas na lugar si Angelo, Chloe. Nailipat ko na siya simula pa noong gabing nalaman ko may tracker ang bag ko. Ang boses ko ay kasing lamig ng hangin sa gabi. "Ang bahay na yan? Sige, sunugin mo. Pero tandaan mo, bawat gamit sa loob niyan ay may insurance, at ang bawat sulok ay may sensors." Sa oras na mag-apoy ang unang hibla ng kortina, ang automatic suppression system ay maglalabas ng gas na magpapatulog sa iyo sa loob ng 3 segundo. At ang mga pulis, 5 minuto na silang nakatayo sa labas ng pinto. Ang tunog ng pagbukas ng pinto sa video ay umalingaw-ngaw. Nakita ko ang mga SWAT team na pumasok at mabilis na dinakma si Chloe bago pa niya maibaba ang lighter. Ang tunog ng pagbagsak niya sa sahig at ang ingay ng posas ay naging huling kumpas ng kanyang pagtatangka. Pinatay ko ang screen at humarap kay Marco na ngayon ay napaluhod sa gitna ng ballroom. Ang kanyang mukha ay parang isang lantang gulay. Wala nang matitirang yabang. "Tapos na ang palabas, Marco," wika ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang kasong bigamy na isinampa ni Isabella, ang attempted murder ni Remedios, at ngayon, ang arson at child endangerment ni Chloe, lahat kayo ay magsasama-sama sa iisang lugar. Pero ikaw ang may pinakamabigat na parusa. "Ano pang gagawin mo sa akin, Elena?" Bulong ni Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng desperasyon. "Wala na akong pera. Wala na akong pamilya. Ano pa ang kukunin mo?" "Kukunin ko ang huling bagay na nagbibigay sa iyo ng ilusyon na tao ka pa." Inilabas ko ang isang legal na dokumento mula sa aking bag. Ang mansyon ng nanay mo, ang building ng kumpanya ninyo, at ang lahat ng lupain na minana ninyo, lahat yan ay na-foreclose na ng bangko ko kahapon. Ngayong gabi, Marco, paglabas mo rito bilang isang pansamantalang malayang tao dahil sa piyansang ibabayad mo pa lang, wala ka nang uuwian. Ang lahat ng gamit ninyo ay inilabas ko na at itinapon sa kalsada. "Hindi mo pwedeng gawin yan. Ang nanay ko may sakit siya," sigaw ni Marco. "Ang nanay mo ay nasa ospital at ang bill niya ay babayaran ko. Hanggang sa araw na makalabas siya para dumiretso sa presento." Tinalikuran ko siya at naglakad patungo sa labas ng ballroom. Sinalubong ako ni Gabriel sa may pintuan. Ang kanyang muka ay puno ng pagsisisi. Ang kanyang mga mata ay humihingi ng isang pagkakataon na hindi ko kayang ibigay. "Elena, hayaan mo akong tumulong sa huling pagkakataon," wika niya. "Salamat sa tulong mo, Gabriel. Pero ang utang ko sa iyo bilang donor ay bayad na sa lahat ng impormasyong ibinigay mo." Sagot ko nang hindi siya tinitingnan. "Huwag mo nang susubukang lumapit kay Angelo. Ang abogado ko ay nagpadala na ng restraining order sa iyo. Ang pagiging ama ay hindi nasusukat sa DNA, kundi sa pagprotekta sa katotohanan. At ikaw? Pinili mong itago ito." Lumabas ako ng hotel at naramdaman ang malinis na hangin ng gabi. Ang ulan ay tumigil na at ang kalsada ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng lungsod.
Sumakay ako sa aking sasakyan at tiningnan ang huling report sa aking tablet. Si Marco ay nakatayo sa tapat ng kanilang mansyon, nakatingin sa malaking kandado sa gate. Ang lahat ng kanilang mga gamit, ang mga mamahaling vase ni Remedios, ang mga damit ni Marco, at ang mga gamit ng sanggol ni Chloe ay nakatambak sa gilid ng basurahan. Nababasa ng talsik ng putik mula sa mga dumaraang sasakyan. Ang tunog ng pag-iyak ni Marco sa gitna ng kalsada ay hindi ko narinig, pero nakita ko ang kanyang pagbagsak sa putikan habang hawak ang isang lumang litrato ng aming kasal. Ngunit bago ko tuluyang mapatay ang screen, isang huling alerto ang lumitaw mula sa bangko. Isang malaking halaga ng pera ang inilipat mula sa account ni Doña Remedios patungo sa isang hindi kilalang account sa Switzerland. 5 minuto bago siya inatake sa puso. Hindi pa pala tapos ang lahat ng sorpresa ng matandang iyon. Ang bawat sugat na iniwan ng nakaraan ay nagsilbing marka ng aking pagkapanalo. Sa loob ng 7 taon, itinuring nila akong isang palamuti na dahan-dahang kinakalawang sa loob ng kanilang mansyon. Ngunit hindi nila alam na ang ginto ay hindi nasisira ng ulan o ng putik. Ito ay lalong nagniningning kapag dumaan sa apoy. Ngayong gabi, habang pinapanood ko ang paglubog ng kanilang imperyo, nararamdaman ko ang tunay na kapayapaan. Ang tagumpay ay hindi lamang ang pagkakaroon ng yaman, kundi ang kakayahang tumayo ng mag-isa habang ang mga taong nagtangkang sumira sa iyo ay dahan-dahang naglalaho sa limot. Ang malamig na liwanag mula sa screen ng aking tablet ay nagbibigay ng kakaibang anino sa loob ng aking sasakyan habang binabaybay ko ang daan pabalik sa aking bagong tahanan. Ang balita tungkol sa Swiss account ni Doña Remedios ay tila isang huling hininga ng isang naghihingalong reyna. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nagulat. Attorney Maya, na-trace mo na ba ang huling transaction? Tanong ko sa telepono. Ang boses ko ay walang bahid ng pagkapagod. Elena, sagot ni Maya. Ang tunog ng pagpindot niya sa keyboard ay naririnig ko sa kabilang linya. Ang akala ni Remedios ay matatalo niya ang system, pero ang account na pinaglipatan niya ay isang honey trap na itinayo natin noong nakaraang buwan. Ang lahat ng perang yon ay diretsong napunta sa settlement fund para sa mga empleyadong hindi nila binayaran ng tama sa loob ng 3 taon. Wala silang naitabing kahit isang sentimo. Isang banayad ng iti ang sumilay sa aking mga labi. Ang hustisya ay tila isang masarap na alak na dahan-dahang dumadaloy sa aking sistema. Inilayo ko ang aking paningin sa screen at tiningnan ang lungsod ng Maynila na tila isang dagat ng mga kumukutitap na ilaw. Isang buwan ang mabilis na lumipas. Ang opisina ng Vanguard Holdings sa pinakamataas na palapag ng isang skyscraper sa Bonifacio Global City ay puno ng amoy ng bagong pintura at sariwang kape. Nakatayo ako sa harap ng glass wall, suot ang isang itim na power suit na nagpapakita ng aking otoridad. Sa aking mesa, nakapatong ang mga pahayagan na may headline tungkol sa hatol ng korte. Si Marco ay nahatulan ng bigamy at fraud. Si Chloe ay nasa isang psychiatric facility habang hinihintay ang pagdinig sa kanyang kaso, at si Doña Remedios ay nananatili sa isang government hospital, mag-isa at walang bumibisita. Ang tunog ng marahang pagkatok sa pinto ay bumasag sa aking pagmumuni-muni. Ma'am Elena, may isang lalaki sa lobby. Gusto raw po kayong makita. Sinasabi niyang dati niyo siyang asawa. Wika ng aking sekretary. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Hayaan mo siyang pumasok. Sagot ko nang hindi lumilingon. Nang bumukas ang pinto, narinig ko ang mabibigat at tila nag-aalinlangang hakbang ni Marco. Nang lumingon ako, halos hindi ko na siya nakilala. Ang kanyang mga damit ay luma at gusot, ang kanyang mukha ay payat, at ang kanyang mga mata ay wala ng mingning ng kayabangan. Elena? Bulong niya. Ang boses niya ay gumaralgal. Salamat at tinanggap mo ako. May 5 minuto ka, Marco. Marami akong meeting.
Tugon ko habang nauupo sa aking seryosong executive chair. Patawarin mo ako, Elena. Nagmakaawa ako sa ospital pero hindi ako pinapansin ni nanay. Si Chloe, wala na rin siya sa tamang isip. Wala na akong matakbuhan. Lumapit siya sa mesa ko. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Kailangan ko lang ng trabaho. Kahit ano. Kahit bilang draper o tagalinis ng building nyo. Pakiusap. Para na rin kay Angelo. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Walang galit. Walang pait. Tanging matinding kawalan ng pakiramdam. Ang paggamit mo sa pangalan ng anak ko ay isang insulto, Marco. At tungkol sa trabaho, ang Vanguard Holdings ay may mahigpit na policy laban sa mga taong may criminal records at track record ng pandaraya. Hindi ka pasok sa standards namin. Elena, parang awa mo na. Mamamatay ako sa gutom. Sigaw niya habang sinusubukang lumuhod sa harap ko. Ang awa ay para sa mga biktima, hindi para sa mga salarin. Tumayo ako at inayos ang aking mga dokumento. Noong 7 taon akong nagmakaawa sa'yo para sa konting respeto, binigyan mo ako ng lason. Nung kailangan ko ng asawa, binigyan mo ako ng kabit. Ngayong kailangan mo ng tulong, ibibigay ko sa'yo ang nararapat. Ang kalayaan mong maranasan, ang lahat ng hirap na idinulot mo sa akin. Tinawagan ko ang security. Pakilabas ang taong ito at siguraduhin na hindi na siya makakaapak sa kahit anong property ng Vanguard. Ang tunog ng pagkaladkad ng security kay Marco palabas ng opisina ay tila isang panghuling sarado ng isang madilim na kabanata. Nang mawala na ang ingay, huminga ako ng malalim. Kinuha ko ang aking bag at lumabas para sunduin ang aking anak. Sa isang maliit na park sa tapat ng aming bagong kondo, nakita ko si Angelo na masayang maglalaro sa damuhan kasama si Maya. Ang sikat ng papalubog na araw ay tumatama sa kanyang mukha. Lumilika ng isang imahe ng purong kaligayahan. Sa malayo, nakita ko si Gabriel na nakatayo sa ilalim ng isang puno. Hindi siya lumalapit. Sumusunod sa restraining order. Tinitigan niya ako ng matagal. Isang tingin na puno ng pagsisisi at paggalang. Hindi ko siya nang inityan, pero hindi ko rin siya tinalikuran ng may galit. Itinaas ko ang aking kamay bilang huling paalam. Alam niyang hanggang doon na lang ang papel niya. Kinuha ko si Angelo at binuhat siya ng mahigpit. Mula ngayon, Angelo, tayo na lang. At sapat na yon. Ang tunog ng halakhak ng aking anak ay mas malakas pa sa anumang palakpakan o papuri. Habang naglalakad kami pauwi, naramdaman ko ang bigat ng aking korona. Hindi ang korona ng isang asawa, kundi ang korona ng isang babaeng nahanap ang sarili sa gitna ng pagkawasak. Ang laro ay tapos na. At ako ang nanatiling nakatayo. 2 taon na ang lumipas mula nang huling mabasag ang katahimikan ng aking buhay. Sa bawat pagsikat ng araw sa dalampasigan ng aking rest house sa Batangas, nadarama ko ang haplos ng hangin na tila isang banayad na paalala na ang lahat ng unos ay lumilipas din. Ang dagat na may malalalim na misteryo at malalakas na alon ay naging simbolo ng aking pagkatao. Mahirap tarukin, matatag, at malayang-malaya. Ang paghihiganti ay hindi na isang nagbabagang apoy sa aking dibdib. Ito ay naging isang malamig na abo na tinangay na ng hangin patungo sa limot. Nakatayo ako sa balkonahe habang pinapanood si Angelo na tumatakbo sa maputing buhangin. Ang kanyang halahak ay ang pinakamagandang musika na narinig ko sa buong buhay ko. Wala siyang dalang bigat ng nakaraan. Wala siyang bakas ng kasinungalingan ng mga taong nagtangkang gumamit sa kanya. Sa bawat hakbang niya, nakikita ko ang bunga ng aking paninindigan. Siya ay lumalaking masaya, hindi dahil sa pangalan ng kanyang ama, kundi dahil sa pagmamahal ng isang inang, natutong bumangon mula sa sarili nitong pagkawasak. Ang balita mula sa Maynila ay tila mga malalayong bulong na lamang. Si Marco ay nagsisilbi ng kanyang sentensya sa loob ng piitan. Isang anino ng lalaking dati ay punong-puno ng kayabangan.
Ayon sa aking mga balita, wala ni isa sa kanyang mga dating kaibigan o kasamahan ang bumibisita sa kanya. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng kahihiyan at pagbagsak. Si Doña Remedios naman ay tuluyan ng pumanaw sa loob ng isang nursing facility noong nakaraang buwan. Namatay siyang mag-isa. Tinatawag ang isang pangalang hindi na kailanman sasagot. Ang yaman na kanyang ipinagdamot at pinag-interesan ay napunta sa mga institusyong tumutulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Isang kabalintunaan na alam kong magpapabangon sa kanya sa hukay kung malalaman lang niya. Si Chloe? Ang huling balita ay nananatili pa rin siya sa pangangalaga ng mga doktor. Ang kanyang isipan ay tuluyan ng nawala sa realidad. Minsan, ang pinakamabigat na parusa ay ang hindi mo na maalala kung sino ka at kung ano ang iyong mga nagawa. Kinuha ko ang aking cellphone at binasa ang isang email mula kay Gabriel. Isang maikling mensahe ng pagbate para sa kaarawan ni Angelo. Kalakip nito ang isang legal na dokumento na nagsasabing tinalikuran na niya ang lahat ng posibleng claim sa hinaharap. Hindi siya humihingi ng pagkakataong makita ang bata. Humihingi lamang siya ng kapayapaan. Pinag-isipan ko kung dapat ko ba siyang patawarin. Ngunit napagtanto ko na ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya, kundi para sa aking sarili. Pinyatawad ko ang aking sarili sa pagiging marupok noon, sa pagtitiwala ng labis, at sa pagpayag na diktahan ng ibang tao ang aking halaga. Naramdaman ko ang marahang paghawak ni Angelo sa aking kamay. "Mama, look! A starfish!" Ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. Yumuko ako at hinalikan ang kanyang noo. "Yes, anak. Kahit ang mga bituin, bumababa sa lupa para magpahinga." Sa aking paglalakbay, natutunan ko na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng kumpanyang pagmamay-ari mo o sa dami ng taong napabagsak mo. Ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang tumingin sa salamin at makita ang isang babaeng buo, matapang, at hindi na muling magpapaapi. Ang aking utang na loob ay sa aking sarili na lamang. Sa pusong tumangging huminto sa pagtibok at sa isipang nanatiling matalas sa gitna ng panlilinlang. Ang aral na nais kong iwan sa bawat babaeng nakikinig sa aking kwento ay simple lang. Huwag mong hayaang maging bilanggo ka ng iyong sariling sakripisyo. Ang pagiging asawa at ina ay hindi dapat maging dahilan para mawala ang iyong pagkatao. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging lason, at ang pamilya ay hindi dapat maging kulungan. Ang bawat babae ay may kapangyarihang maging arkitekto ng sarili niyang tadhana. Habang lumulubog ang araw at nagkukulay kahel ang buong kalangitan, naramdaman ko ang isang matinding kaluwagan. Ang Vanguard Holdings ay patuloy na lumalago sa ilalim ng aking pamumuno. Hindi na bilang isang paraan ng paghihigante, kundi bilang isang legasya para sa aking anak. Wala na ang galit. Wala na ang pait. Tanging ang pag-asa na lamang ang natitira, kasing lawak ng dagat at kasing tatag ng mga bundok sa paligid. Ang nobela ng aking buhay ay may bagong kabanata na ngayon. At sa pagkakataong ito, ako na ang may hawak ng panulat. Ang reyna ay hindi na kailangan ng hare para mamuno. Sapat na ang kanyang sariling lakas at ang pagmamahal ng kanyang anak para ituring na ang kanyang buhay ay isang ganap na obra maestra. Ang huling sulip ko sa malayo ay puno ng ngiti. Tapos na ang gabi ng panlilinlang. Dumating na ang umaga ng aking paglaya.